Hello mga kasangga! Kumusta po kayo dyan? Sana po ay nasa mabuti po kayong mga kalagayan. Ikaw ba ay merong mga hindi magandang habit sa iyong buhay na paulit-ulit mo itong ginagawa? Ikaw rin ba ay may mga gusto nang tanggalin pero hindi mo pa rin ito magawa dahil parang hirap tanggalin sa iyong buhay? Kahit alam mo naman na ang habit na ito ay hindi maganda sa iyong buhay. Pues, samahan niyo po ako hanggang dulo at ibabahagi ko po sa inyo ang mga paraan na makakatulong sa inyo para mabago ang inyong buhay. Kung ngayon lang po tayo nagkasama, ako nga po pala si Jumil. Ako po ay isang full-time na empleyado na nagtatrabaho sa isang manufacturing company. Ito muna ang kwento. Noong araw, noong taong 2001 hanggang 2004, ako po ay nag-aaral sa Sisters of Mary noong high school. Kung hindi nyo pa po naririnig ang paaralang ito, ito po ay isang private institution na isang charitable institution na nagpapaaral sa mga hikaw sa buhay, sa mga bata na hindi kayang pag-aralin ng kanilang mga magulang, mahirap sa buhay, basta yung mga bata na gusto talagang magsikap na mag-aral pero hirap yung kanilang mga magulang na pag-aralin sila. At isa na nga rin po ako doon sa mga batang napabilang sa Sisters of Mary na makapag-aral at mapalad po ako na nakapag-aral po ako sa institution na ito. From first year high school hanggang fourth year po, doon po ako nag-aral at marami po kaming karanasan doon na hindi namin makakalimutan sa aming buhay dahil ang paaralan pong ito ay nagsilbi din po naming tahanan sa loob ng 4 na taon. Kaya ito po ay itinuturing namin bilang aming pangalawang tahanan dahil doon din po kami natutulog na, nag-aaral, nagdarasal, naglalaro sa loob po ng 4 na taon na iyon. Bilang isang estudyante, ibang-iba po kami sa mga estudyanteng nakamulatan natin, yung mga estudyanteng nasa labas. Ang tawag namin ay mga estudyanteng nasa labas dahil kami po ay sa loob ng isang taon, isang beses lamang po kaming nakakauwi sa aming mga tahanan. Meron lamang po kaming sagad na yung isang buwan para makapagbakasyon sa aming mga pamilya. Every year po, kung 4 na taon po kaming nag-aral doon, from first year to fourth year, every year, meron lang po kaming 3 to 4 weeks para magbakasyon. Pagkatapos nun, balik na naman po ulit kami doon sa loob ng Sisters of Mary para mag-aral ulit ng isang buong taon. Bilang estudyante, 4 lamang po ang aming duties doon. Mag-aral, study, magdasal, to pray, magtrabaho, to work. Yung panghuli ay mag-enjoy, maglaro, to play. At yung 4 po na yun na duties and responsibilities, kailangan po naming sundin yun na may nakatakdang oras. Lahat po na yon ay may oras. Hindi pwedeng gawin mo ito ng hindi naaayon sa rules and regulations ng eskwelahan namin na iyon. Simula po sa paggising mo sa umaga, may oras po iyon. Hanggang sa matulog ka po sa gabi, may oras din iyon. Hindi ka pwedeng sumuway sa oras na iyon. At lahat po ng oras na iyon ay may chime bell. Pag ikaw ay na-late at sumubra sa kada bell na iyon, lahat po ng susunod mo na duties ay late na rin dahil kailangan sakto ang iyong paggalaw doon sa mga oras na iyon. Halimbawa, sa umaga pagising mo, pag bell pa lang, magdadasal ka na kaagad at maliligo ng 15 minutes. Pinakamatagal na yung 15 minutes. Pag sumubra ka sa 15 minutes na iyon, late ka na sa susunod mong duties para maglinis. At pag na-late ka dun sa sunod mong duties na maglinis, late ka na rin sa oras mo para kumain. At siguradong pag na-late ka dun sa oras mo para kumain, siguradong late ka na rin sa pagpasok mo sa classroom. So yung aming pong classroom ay nasa opposite sides lamang at ang yung aming parang ginagawa naming dormitory ay nasa kabilang side lamang. Ganun po ka-efficient ang aming paggalaw doon. Pagkatapos mong kumilos lahat sa mga gawaing bahay, tatawid ka lang sa kabila, classroom mo na. Kaya ang paaralan pong ito ay nagsilbi naming tahanan sa 4 na taon. Ang Sisters of Mary po ay hindi lamang advanced sa pagtuturo. Po, bukod sa magaganda po ang teachings dito, advanced din po kami sa mga pagtuturo, lalong-lalo na po sa mga technical courses. Kami po ay kompleto doon. Meron po kaming vocational, may mechanical, may electrical, driving, automotive, at lahat-lahat na po ng technical courses na pwede nyong pag-aralan ay nandoon na po sa Sisters of Mary. Doon din po ako natutong mag-machine, kaya po ngayon ay dala-dala ko pa rin hanggang ngayon sa aking trabaho bilang isang machinist. Doon po ako nagsimula. Sa dami-dami po ng aming mga karanasan at mga hindi malilimutang pangyayari sa aming buhay habang po kami ay nag-aaral doon sa loob ng Sisters of Mary, isa lamang po ang tumatak sa aking isip, ang hindi mawala ang pagdarasal, ang paghingi ng guidance sa taas, at ang pagiging disiplinado sa iyong buhay. Opo. Dahil tayo naman po bilang isang tao, tinuruan tayo doon sa loob ng lahat-lahat na. Ang Sisters of Mary po ay pinapatakbo ng mga madre, kaya po kami ay talagang tinuturuan doon kung paano talaga yung pagdarasal. Simula po first year hanggang fourth year, kami po ay punong-puno ng guidance doon sa tamang pagdarasal at kung paano magiging disiplinado sa aming buhay.
buhay. Kaya naman po sa aming paglabas ay sobrang equipped na po kami sa aming buhay bago pa man kami makagraduate doon. Kaya malaking bagay po na nakapag-aral po ako sa Sisters of Mary kasi naging gabay po ito sa aming buhay at isa po ito sa mga dahilan kung nasa saan man po ako ngayon sa aking buhay. Kaya maraming salamat po sa aming mga sisters at sa buong Sisters of Mary na nakapag-aral po ako doon. At hanggang ngayon po, meron pa rin kaming yearly na mga alumni para po kami ay muli magsama-sama ng aming mga batch. So meron po kaming laging activities at mga sineselebrate na mga occasions yearly po. Kaya muli, taos puso po ako nagpasalamat na naging party po ako ng Sisters of Mary School. Bakit ko ba binabahagi ito? Kasi doon ko natutunan sa loob kung paano talaga maging disiplinado sa iyong buhay. Kung paano ka mahubog bilang isang tao para mapaayos yung iyong buhay. Kaya naman, ito naman ngayon yung mga ibabahagi ko sa inyo kung ano ba yung mga paraan para maging disiplinado sa iyong buhay. At ang isang paraan para maging disiplinado sa iyong buhay ay ang we take actions. Opo. Ibig pong sabihin, para maging disiplinado ka po sa iyong buhay, ay isa buhay mo po ito. You have to take actions on it. Hindi po ito parang isang theory na magpaplano ka lang. Kailangan po ay isa buhay mo ito. Once nagdesisyon ka na magiging disiplinado ka sa iyong buhay, kailangan mong sundin ito sa pang-araw-araw. Katulad po sa amin sa loob ng Sisters of Mary, lahat po talaga ng aming schedules doon ay may oras. At araw-araw po namin ginagawa ito sa loob ng 4 na taon. Pinaniniwalaan ko para maging disiplinado ka sa iyong buhay, kailangan mong sundin talaga ito at you have to live on it. Hindi sapat na magpaplano ka lang kung hindi mo naman gagawin ito. Kailangan gawin mo ito araw-araw. Kaya na-build po yung aking personally, yung aking self-discipline dahil araw-araw po namin itong ginagawa sa loob ng aming schools. At nung kinalaunan, yung mga schedules na yon na binibigay sa amin na lahat ay may oras, naging normal na lang po ito sa amin dahil araw-araw po namin itong ginagawa. Nung una, ang hirap gawin dahil galing kami sa labas ng matagal na panahon na nakasanayan namin kung paano yung mamuhay na walang sinusunod na oras at pagpasok namin sa loob ng schools, lahat doon may oras. Nung una, sobrang hirap dahil nga hindi ako sanay sa ganung klaseng pamumuhay eh. Ang hirap mag-adjust. Pero dahil sa kagustuhan kong makatapos sa loob ng paaralan na iyon, sumunod ako sa mga rules. At nung kinalaunan, naging normal na lang ito sa akin dahil araw-araw namin itong ginagawa sa loob ng 4 na taon. Kaya naniniwala ako na yung disiplina ay nagmumula sa pagiging you have to live on it. Hindi to basta pinaplano lang, talagang ginagawa ito. Yun po yun. At ang isang paraan para maging disiplinado sa iyong buhay ay ang self-control. Opo. Ano ba itong self-control na ibig kong sabihin? Ibig sabihin po, kailangan alam mo yung do's and don'ts. Opo. Kami po doon sa loob ng Sisters of Mary, meron po kami doong mga sinusunod na do's and don'ts. Alam po namin doon yung mga bawal gawin na kailangan ay sundin namin yun sa aming buhay. Do's and don'ts. Sa pamamagitan po na yun, nagkakaroon po kami ng self-control na wag namin gawin yung isang bagay na yun na alam namin ikasasama ng aming buhay at mga pangarap habang nandun kami sa loob ng schools. May mga kailangan po kaming sundin na mga rules na pag hindi mo nasunod yun, may karapatang parusa po yun. May punishment kami doon na pag meron kang hindi sinunod na rules ng eskwelahan na iyon. Alam mo po dapat kung hanggang saan yung iyong allowed na pwede mong gawin at kung hanggang saan yung hindi mo na dapat gagawin habang nag-aaral ka sa loob ng paaralan na iyon. Do's and don'ts. Kaya naman po, kung naalala ko sa aming batch noon, pumasok kami sa loob ng Sisters of Mary. Puro mga nasa 1,000 plus kami. Pero nung gumraduate po kami ng 4th year, sad to say, na nasa 625 I think, na lang kami nung 4th year kami nung nag-graduate po kami. Ganon po ang hirap ng patakaran sa loob ng Sisters of Mary kung hindi mo siya susundin. Imagine, halos kalahati ng aming batch hindi nakapagtapos dahil hindi na lampasan yung policy ng eskwelahan na iyon. Kaya kung talagang hindi ka magpuporsige at hindi mo talaga siseryosuhin yung buhay mo doon at wala kang pangarap sa buhay mo na makapagtapos, ay hindi ka po talaga makapagtapos doon. Dahil ang eskwelahan po na yon ay talagang seryoso na mabago yung iyong buhay. Na kailangan pag lumabas ka sa eskwelahan na yon ay masyado ka na dapat equip at ready ka nang sumabak sa buhay. Kaya sa mga kabatch ko po na nagtagumpay, sa Sisters of Mary, saludo po ako sa inyong lahat dahil nalampasan natin yung mga pagsubok na iyon. Kaya naman hanggang ngayon ay nakakapag-gatherings pa rin tayo at may mga alumni pa rin tayong sineselebrate kada taon. So yun po yun, self-control. You have to know the do's and don'ts sa iyong buhay para magtagumpay ka sa pagiging disiplinado mo.
At ang isang paraan para maging disiplinado ka sa iyong buhay ay ang consistency is the key. Opo, ibig ko pong sabihin, para maging disiplinado ka sa iyong buhay, kailangan mo itong gawin ng consistent. Hindi po pwede na ngayong araw lang o ngayong linggo, magiging consistent ka, tapos sa mga susunod na mga buwan o mga araw ay hindi na, ititigil mo na ito. Kailangan po, once simulan mo na ang iyong buhay sa pagiging disiplinado, kailangan po gawin mo na ito araw-araw sa iyong buhay. Dapat po kasama mo na ito. Hindi pwedeng putulin mo o itigil mo ito, tapos sa susunod, i-continuous mo na naman. Dahil ang sekreto po sa pagiging disiplinado ay pagiging consistent. Tulad nga po ng naibahagi ko sa inyo sa loob ng Sisters of Mary, sa loob ng 4 na taon, consistent po kami doon na sumusunod sa mga rules and regulations. Simula ng pagpasok namin from first year to fourth year, yung kung ano po yung mga rules na aming sinusunod, hanggang sa nakatapos kami, yun pa rin po yung sinusunod namin. Wala pong nagbago doon. Consistent lagi yung aming mga galawan doon. At ang naobserbahan ko sa pagiging consistent, kahit gaano pala kahirap din yung mga rules na iyon, once na ginagawa mo ito araw-araw at consistent mo itong ginagawa, parang baliwala na lang yung hirap na iyon dahil alam mong kasama na yun sa iyong buhay. Dahil alam mo na ang pagiging consistent mo sa bagay na yon ay siya rin namang magiging dahilan para mapaayos ang iyong buhay. Mas mahirap pa nga pag yung isang bagay ay paputol-putol mo itong ginagawa eh. Ngayon, ganado kang gawin yung isang bagay na to. Tapos sa sunod na linggo, tinatamad ka na naman. Mas nakakatamad nga at nakakapagod yung ganung bagay eh. Kaysa pag yung consistent mong ginagawa yung isang bagay, gaano man kahirap ito, basta alam mo sa sarili mo na consistent mong gagawin ito, nagiging mas maluwag itong dalhin sa pang-araw-araw habang tumatagal ka. Kasi kasama mo na ito sa iyong buhay eh. Tulad ko, sa karanasan ko nga, nung nag-aral ako sa loob ng Sisters of Mary, ang hirap gawin sa una. Pero nung naging consistent na ako sa araw-araw, nung naka-adjust na ako, para bang yung mabigat na responsibilidad na iyon, naging easy na lang sa akin. Dahil wala akong araw o paltos na ginagawa namin ito eh. Example na lang doon yung pagdarasal namin eh. Kasi isa sa mga duties namin doon ay magdasal talaga. Pagising mo pa lang sa umaga ng alas 7, luluhod ka na kaagad at magdadasal ka ng morning prayer. Bago ka matulog sa gabi, magro-rosary ka naman. Araw-araw yon, 4 na taon. Kaya nung pag-graduate namin doon sa loob ng Sisters of Mary, kahit di mo tanungin kung graduate ka ba doon, ang aming palatandaan, yung tuhod mo, kalyo na eh. Kahit di mo sabihin, graduate ka ba doon, pero pag nakita mo yung tuhod, kalyo na, alam mo, graduate yan doon. Dahil yung aming mga sahig noon, talagang matigas na simento eh. Tapos doon ka luluhod araw-araw, magro-rosary ka doon. Ganun po kami kadisiplinado doon. Consistent po yon sa 4 na taon. At linggo-linggo rin kami na sa isang linggo, may 2 beses kami na nagsisimba. Isa sa linggo at isa sa Miyerkules. Ganun po yung aming pagiging consistent doon. Kaya doon po talaga na-build yung pagiging disiplinado ko sa aking buhay. Nadala-dala ko pa rin hanggang sa ngayon. So yun po yun, consistency is the key. Baliwala yung pagiging disiplinado mo kung hindi ka magiging consistent dito. Bakit ko po ba i-share ito? Dahil naniniwala po kasi ako na ang lahat ng tao ay may kakayahang magbago. Kahit na ano pa man yung mga hindi magandang habits na ginagawa mo ngayon, na para bang pakiramdam mo parang ang hirap ng magbago. Naniniwala ako na kaya mong baguhin yan. At pinaniniwalaan ko na once mabago mo yan, yan ang magiging susi mo para magtagumpay ka sa buhay. Nagsisimula po ito sa pagiging disiplinado sa buhay mo. Pag nalampasan mo yung pagiging disiplinado mo sa buhay, kaya mo nang gawin yung lahat ng bagay kahit mahirap man ito. Kasi ang kalaban po kasi natin dito yung kawalan ng pag-asa sa ating buhay eh. Naakala natin para bang ang sama-sama na natin dahil may mga hindi tayo magandang habits na ginagawa sa ating buhay eh. Parang akala ba natin hindi na natin itong kayang baguhin eh. Pues ako na po nagsasabi sa inyo na basta meron kang pangarap at kagustuhan mong mabago ang iyong buhay, mababago mo po ito at simulan mo sa pagiging disiplinado sa buhay mo. Alam ko na hindi po ito madali dahil sarili mo ang kalaban mo dito eh. Lahat ng bagay, pag sarili mo yung kalaban mo, ang hirap gawin eh. Pero alam ko makakayanan mo rin yan. Wag mo lang isipin na hindi mo kaya. Kaya mo yan. At higit sa lahat, ihingi mo ng guidance sa taas na magawa mo yung bagay na yon para maayos ang iyong buhay. Kaya kung isa ka sa mga tao na gustong baguhin ang kanilang buhay at simulan sa pagiging disiplinado, pues samahan nyo ako at sabay-sabay nating labanan ang mga hindi magandang gawain na ito sa ating buhay. Samahan nating palagan ito at mangibabaw yung pagiging disiplinado natin sa buhay at makawala sa mga hindi magandang gawain ito. At huwag kang malungkot kung hanggang ngayon ay meron ka pa ring mga habit na hindi ba mawala-wala sa iyong buhay. Naniniwala ako na basta kagustuhan mong mabago ito at simulan mo sa pagiging disiplinado. Ngayon na napanood mo na tong vlog ko na ito, alam ko na makakatulong po ito sa iyo para mabago ang buhay mo. Kaya huwag kang malungkot, lahat ng bagay ay may paraan para mabago ito. Basta seryoso ka sa iyong buhay, simulan mo na kaagad ito para makawala sa trap na ito. At kung isa ka pala sa mga taong malalakas ang loob at gustong mabago ang kanilang buhay, mag-join po kayo sa group na ginawa natin sa KAUPH
page. Yun po ay samahan ng mga Pilipinong malalakas ang loob at may malalaking pangarap. Ilalagay ko po yung comment sa taas at comment sa baba ng link na yon para makapasok po kayo sa loob. Kaya join po kayo doon para sama-sama nating pag-usapan at makapag-share ng mga ideas paano ba mababago ang ating buhay. So kita-kita po tayo doon sa loob. At siya nga pala, kung gusto mo palang mag-support sa ating mga kino-content, kung natutuwa po kayo sa ating mga kino-content na nakapagbibigay po tayo ng mga valuable na mga tips at mga information, meron po tayong ginawang customized mugs na may nakalagay po ako doong 3 sikretong malupit na tips. Kung kayo po ay nagkakape sa umaga, ay inspired na kagad kayo sa inyong buhay dahil may nakalagay akong 3 tips doon na malupit. So kung gusto nyo pa mag-support, message nyo lang po ako sa aking FB page official, sa Jumel Ignacio Official, at ipapadala ko po sa inyo anywhere dito sa Australia. So message lang po kayo sa akin at pag-usapan po natin yon. At muli, ako po si Jumel, ang iyong kasangga, nag-iiwan ng isang kataga na okay lang magkamali sa iyong buhay. Ang importante, natuto ka sa mga pagkakamali na iyon at may pag-asa ka pang ituwid ito. Kaya, kasangga, simulan mo sa pagiging disiplinado mo. Yun lamang po, maraming salamat, hanggang sa muli.